Hey beautiful people! Welcome back to my channel. So, I'm so excited right now kasi I want to share with you guys kung paano kami nagkaroon ng, paano namin nakuha yung first car namin here in Canada. So, storytelling tayo. So, after kong dumating dito, after a month ago na nagkaroon ako ng job and then nagkaroon ulit ako ng second job. So, parang that time kasi parang parang na-experience ko na kung paano yung life here, paano yung transportation, kung paano yung galawan dito. So, parang na-realize ko dito sa Canada na talagang kailangan talaga ng sasakyan dito. So, ang sasakyan kasi dito guys is necessary talaga siya. So, especially pag winter time, talagang syempre sobrang, alam mo yun, sobrang kailangan talaga. Bakit? Kasi like, alam mo yun, yung first year ko kasi dito sa Canada, syempre, usually talaga pag wala akong ginagawa, talagang lalo na pag wala na, usually lagi ako nag-grocery. So, yung grocery store kasi dito is 15 minutes away from our apartment. So, talagang kailangan kong magbihis, ang daming layers na nakaano sa akin, tapos kailangan kong, yun nga, mag-walk, tapos super lamig. So, hindi biro kasi yung lamig talaga sa labas. So, yung na-experience ko lang dito guys, na syempre, bago tayo, shopping galore tayo, talagang puno ang dalawang bags. So, yun talaga, wala akong katulong, as in, ako lang yung nagbubuhat, tapos, kailangan ko maglakad from grocery store, tapos babalik sa apartment. So, na-experience ko yung na buhat-buhat ko yung bags, pero sobrang lamig, napakalamig, as in kahit marami ka ng layer. Pero yung pakiramdam ko sa dalawang kamay ko, sobrang parang nag-freeze na siya, parang, alam mo, masakit na siya, ganun. Kaya parang sabi ko, like, parang kinausap ko yung hobby ko, since meron kaming kaunting ipon. So, parang inopen ko sa kanya na parang, ano ba yung plan namin? Kasi ako yung type ng person na kailangan may goals tayo in life. So, since na kababago lang din namin nagsasama noon, and kailangan namin isettle yung finances, kung ano ba yung goal namin this year o sa susunod na year. So, talagang inopen ko siya sa kanya para at least ma-discuss namin. Nako girl, mahabang-habang discussion kasi like, talagang pinag-isipan namin, like, parang inopen ko sa kanya, ano ba dapat namin, para kasi sa akin, for me, yung mga nare-research ko kasi dito, ideally, mas magandang unahin ng bahay kaysa sa sasakyan. Bakit? Kasi, dito daw kasi sa Canada, yun na yung alam ko pero hindi ko lang, not sure. Ito na yung na-experience ko. So, yung sabi kasi nila, like, mas maganda daw kasi unahin yung bahay, at least yun, wala kang utang, ganyan. Pero syempre, kailangan mo mag-build ng credit score, like, kailangan mo gumamit talaga ng credit card at kailangan mo siyang bayaran on time. So, ganun lang. Kailangan mo siyang bayaran on time. Ganun. Kailangan mag-build ka ng credit score. And then, after nun, sabi nila, like, pag inuna daw yung bahay, may mga YouTuber din akong nakikita, like, pag inundalaw yung sasakyan, mahirapan kang makakuha ng bahay. So, it depends pa rin yun sa income ng mga asawa, tsaka yung mga utang nyo, ikakalculate pa yun ng bangko, kung talagang capable ba kayong magbahay. So, parang ako nai-stress ako, syempre, as a newcomer dito, hindi siya madali para sa akin kasi, kumbaga, nasa, na tayo, new country, tapos new environment din, tsaka yung mga, alam mo yun, hindi ko alam yung process, ano ba yung dapat unahin, ano ba talaga. So, talaga nag-research talaga ako, tapos, ang daming mga, like, syempre, may mga friends din yung asawa ko, may mga, daming side comment as in, parang, wag mo na, wag mo na kayo magbahay, ganyan, mag-ano na kayo, parang ganyan, like, mag-aral kayo, ganyan. Pero kasi sa akin naman, ang like kong tinatandaan sa sarili, kahit marami silang side comment, okay lang yun, blessing yun, kasi like, nai-share, nagkakaroon ka ba ng idea
kung paano ang buhay dito. So ngayon, nasa sa'yo na lang kung ano yung susundin mo, nasa sa'yo na lang din kung ano yung decision mo. So sa akin, ang importante pa rin sa akin is yung decision namin mag-asawa. Yun yung ano sa akin, yun yung nagmamatter sa akin. Wala akong napaka super blessed ako na may mga naririnig ako, may mga na-share sila sa akin na yun yung mga na-experience nila. So na-apply din namin mag-asawa sa amin sa life namin here. So yun nga, na-discuss kami yun nga yung sinasabi ko nga sa inyo guys na nagdi-discuss kami mag-asawa kung ano ba dapat unahin namin. So yun talaga yung diniscuss ko sa kanya kung bakit gusto ko ng bahay. At least yun kasi pwede ka naman mag-bus. Pero kasi nga like may mga na-experience din kasi akong dito like 2 jobs ako, tapos yung alam mo uuwi ako ako wala akong problema kung magbabas ako pauwi, I mean papunta sa second job ko, okay lang naman sa akin kasi ano naman siya day naman siya, so hindi siya nagmamatter sa akin. Pero kasi ang problema ng asawa is yung yung gabi na ako uuwi, so ako parang hindi ako komportable na mag-bus sa gabi. Especially, di ba, nasa iba tayong country. So, parang naisip ko na lang din talaga na like, sige, kami, parang nag-settle kami na, sige, bumili tayo ng sasakyan. So, syempre, may mga kinonsider din naman kami since, ano bang bibili namin is brand new or second hand. So, parang may discussion na naman tayo, guys, no? So, nag-discuss na naman kami ng mahaba-haba. So, kasi kami, may konting ipon nga kami. So, like, parang, tingin ko naman, kaya naman siyang makabili ng second hand people. So, nag-settle na kami yung asawa ko, nag-check na sa marketplace, nagtatanong na ako nagtatanong na ako anong presyo, ganyan. So, pasok naman sa budget namin. So, sa akin kasi, like, kaya ako naisip na second hand. So, pagka second hand, like, for example, ayun, pwede na kaming, kumbaga, full payment, wala kang utang. So, ngayon, pwede kaming mag-ipon ngayon ng pangbahay naman. So, pag makikita mo naman sa history namin, wala kaming utang. So, kailangan lang namin mag-build ng credit score. So, ngayon, parang kahit na nag-decide na kami, ilang araw na naghahanap yung asawa ko, parang napapaisip pa rin ako na like, napapaisip ako, what if kung magka-problema, what if kung may hidden issues. Yun yung iniisip ko, like, magpapagawa ka ng magpapagawa. So, parang hindi rin siya worth it. So, ang dami kong stress. Siyempre, ang daming stress, ang daming, nag-overthink ka sa mangyayari. So, sabi ko, para for safety safe, tsaka yung peace of mind. So, nag-discuss ulit kami mag-asawa, mahaba-haba ulit to, guys. So, yun nga, like, sinabi ko nga, parang what if kung magkasira, what if may hidden issues. So, sabi ko sa asawa ko, like, ganun nga. Sabi naman niya, yun din yung sa kanya, na baka mamaya may mga issues, tas kailangan namin magpapagawa dito, hindi rin biro. Sobrang laki ng pera. So, nag-decide na lang kami sa brand new. So, first owner kami. So, parang syempre, brand new kayo, magandang like, hindi ka kumbaga may peace of mind ka kasi ikaw yung first owner and alam mong ikaw yung unang may-ari nung sasakyan. Syempre, alam mong walang sira, so nasa sa'yo na lang yun kung paano mo alagaan yung sasakyan mo. So, nag-come up na lang kami nag-decide na kami na, sige, brand new, pero yung basic car lang na, yung pasok lang din sa budget namin. So, yun na nga guys, naghanap na kami. So, sa sobrang excited ng asawa ko, nagtatawag na kami ng mga dealership, tapos nagpapa-quotation na kami and nagtatanong kami kung kailan available yun sa sasakyan. So most of them kasi hindi siya available. So available lang yung mismong car is 6 months pa. So pero ayun nga yung twist, it depends pa rin dun sa mismong color ng car mo kung sometimes it takes 6 months to 1 year bago makuha yung mismong bagong car mo. So, parang napaisip kami, ang tagal, parang hindi na namin kailangan, parang hindi na namin kayang mag-antay. So, for the story short, naghanap ulit kami. So, ang nagpa-quotation kami sa Mazda, sa Ford, sa Nissan, kinonsider din naman namin si Nissan, pero, yun na nga, nakahanap kami sa Chevrolet. So, may nahanap kami doon na car.
I forgot kasi yung mismo exact na brand. Pero Chevy siya na sakto lang siya. Pero SUV din naman siya. Pero maliit lang siya. Parang saktong-sakto sa aming mag-asawa talaga. So, yun na yung ano namin, sabi nung nakausap namin doon is yung account manager na, meron kaming parating na unit dito. Like, available na siya by 2 weeks time. So, like, sabi ko, pwede yun. So, excited kaming mag-asawa kasi pinapapunta kami dun para pwede na rin kami mag-test drive yun. So, nag-test drive kami dun sa car na basic car na sabi ko nga yun yung prepare namin. Then, rin kami, tinest din namin yung premium nila, which is yung Chevrolet Equinox 2023. So, yun na nga. So, yun na. Nagka-deal na. Nag-down na kami for reservation under our name. So, yun na nga. So, deal na. So, close deal na. So, nag-aantay na lang kami. So, after a day, yung asawa ko tumatawag sa akin. Sabi niya, love, tumawag kasi sa akin yung account manager. Dumating na pala yung sasakyan, kaso naibigay dun sa ibang client. So, syempre guys, na-piss off ako. Kasi syempre nandun yung excitement. Kumbaga na-excited ka, na parang, eto na parang, yung talagang mapapadali yung buhay namin parehas, lalo na sa pagpasok, sa pag-grocery, sa lahat-lahat. So, parang sabi ko sa kanya, ay nako, ayoko ng ganyang kausap. Siguro mas maganda i-pull out mo na lang yung application, mag-ano na lang tayo ng ibang, maghanap na lang ulit tayo ng bagong, dealership. Kasi parang, for me kasi guys, kung may pinag-usapan ko, dapat mag-stick ka dun. Lalong-lalo na account manager yung kausap namin. So, parang ako kasi parang nadismaya ako kasi parang may deal na nag-down na nga So, parang close deal na, tas suddenly, malalaman mo binigay pa sa ibang client. So, parang hindi, unfair siya sa aming mag-asawa. So, na nga guys, sabi ko nga sa asawa ko, baka mamaya hindi talaga sa atin ang sasakyan. So, sa madaling salita, parang inano ko na rin kahit na parang nai-stress ako, parang ang dami kong sleepless night na hindi ako masyado makatulog kasi nga parang niisip mo pa rin, pero sabi ko baka hindi talaga sa amin baka hindi pa this year kami magkasakit. So ito nga, fast forward, itong asawa ko, syempre, yung asawa kasi pag may ginusto yan, talaga naman, hindi titigilan. Ngayon, hindi ko alam, naghahanap pa pala siya. So, yun mahal, tumawag. So, sumawag siya sa akin, mahal, meron ako na, ganyan, Pilipino, ganyan. Meron daw available na unit sa kanila. As in, available daw today, sabi niyang gano'n. Pwede daw tayo pumunta doon para makita natin yung unit. Pero color red, sabi niyang gano'n. So, sabi ko, sige, tignan natin. Pwede naman natin tignan, sabi kong gano'n sa kanya. So, ngayon, nagpunta na kami doon kaagad. Tapos, nakita ko yung sasakyan, ang ganda. Maganda naman siya kung sa maganda talaga. Ngayon, yung asawa ko, parang tinitingnan niya kung sabi niya parang ganun. Pero kung i-obserbahan mo yung mukha niya, gusto niya nang kunin. So, parang hinaantay niya lang talaga yung decision ko. So, like, sabi ko, sige, kunin na natin yan kung yun na yung available. Pero gusto ko naman yung sasakyan kasi maganda naman talaga siya. So guys, ipa-flash ko dyan sa video natin kung ano yung nakuha namin sa sasakyan. So, yeah. So, syempre kami sa first car naming mag-asawa. Super happy kaming dalawa sa nabili naming sasakyan. Talagang as in super worth it kasi lahat ng every decision talaga na ginagawa namin mag-asawa. Talagang dinadasal ko talaga sa kanya. So, yun nga, yung first car na dapat na yung prepare ko lang, mas parang, alam mo yun, for me, parang it's a blessing from God na mas binigay niyo yung mas maganda, parang gano'n. So, yun na nga, parang like, hanggang ngayon hindi ako nagsisisi. Like, parang lesson learned lang doon na kahit na nai-stress kayo, kahit na mahirap ang sitwasyon, always enjoy the process and then always pray, parang gano'n. So, that's for today's video and I hope na nag-enjoy kayo sa story time natin, guys. And sana may natutunan din kayo. And please don't forget to share, like, and subscribe. And
don't forget to hit the notification bell para hindi nyo ma-miss yung next video natin. So, thank you for watching!